Ito ang bagong Yamaha Lexi LX155. Marami ang may gusto na madala ito dito sa Pilipinas noon pa man. Nauna na kasi itong nailabas sa Indonesia at nagustuhan ng marami ang kanyang features at mga convenient features. At ngayon, malapit na itong madala dito sa Pilipinas. Mukhang nadinig na ang kagustuhan ng mga Filipino riders na dalhin din ito dito. At malamang ito ang ipantatapat sa Honda Click 160 dahil pareho silang naka-flat footboard at parehong astig ang forma. Pero ang tanong, sulit kaya itong bilhin? Mas tatangkilikin kaya ito ng maraming Pilipino kaysa sa Honda Click 160? Magkano kaya ang magiging presyo nito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ito ang Yamaha Lexi LX155. Napakadami nitong convenient features at perfect ito pang araw-araw. Ang makina nito ay halos kapareho lang ng Yamaha Aerox 155 at Yamaha NMAX 155. Pagdating nga sa kanyang forma dito sa harapan, medyo nahahawig pa rin ito sa Yamaha NMAX 155 version 2. Una natin pag-usapan ang kanyang mga convenient features. Unang kapansin-pansin dito, ito ay naka-flat footboard. At alam naman natin na kapag naka-flat footboard ang motor, napakadali na lang kapag marami kang dala-dala. Lalo na kung galing ka sa palengke, sa grocery, o kung ikaw ay delivery rider o ginagamit mo ang motorong panghanap buhay. Sobrang laking tulong na merong flat footboard sa harapan. Kahit mag-isa ka na lang pumunta sa grocery or sa palengke, kahit wala ka ng tagahawak, basta meron kang ganito, madadala mo na lahat ng kailangan mong dalhin. At malawak ang space nito sa harapan, kaya very convenient talaga. Dito pa lang sa flat footboard features nito, sobrang laking lamang na nito sa ibang motor na hindi naka-flat footboard. At ang mga automatic na motor ng Yamaha na 155cc dito sa Pilipinas ay wala pang naka-flat footboard. Puro mga 125cc lang. Kaya kung gusto mo yung hindi ka nabibitin sa power pero nandun pa rin yung mga practical features, perfect talaga ito. Meron din itong malaking underseat storage. Kasya na rin ang half-face helmet. Kaya marami ka na rin mailalagay. Then meron din itong built-in charging port kaya pwede ka na rin mag-charge ng cellphone mo. Then kagaya din ng mga NMAX at Aerox, meron din itong Yamaha Motorcycle Connect na pwede mong i-connect ang cellphone mo para ma-monitor mo ang buong status ng motor mo sa pamamagitan ng application nito na i-download mo sa phone mo. Ang meter panel nito ay naka fully digital display na din kaya very user friendly, madaling maintindihan ng mga indicator. At pagdating sa mga ilaw nito, naka LED yung kanyang headlight, meron din itong built-in hazard lights. At astig yung kanyang forma dito sa harapan. Very modern din yung kanyang design na parang may pagka-sporty at elegant yung kanyang forma. Then yung kanyang mga turn signal lights pala, naka bulb type pa ito. Pero maganda dito, meron naman itong built-in hazard lights. Then pagdating naman dito sa kanyang taillight, astig din yung kanyang disenyo. At ang maganda dito sa motor na to, mababa lang ang kanyang seat height kaya perfect sa mga average height. 770mm lang ang kanyang seat height kaya hindi ka mahihirapang abutin ang ground. Tapos sobrang gaan lang din ang motor na to. Hindi kayo mahihirapang i-maniobra at hindi kayo mahihirapang itukod-tukod. 118 kilos lang, di ba? Para sa isang 155cc sobrang gaan na nito. Then ang maganda pa sa kanya, mataas ang kanyang ground clearance sa 135mm kaya hindi basta-basta abutin ang ilalim bahagi ng motor nito. Then yung kanyang mga gulong, naka-tubeless na din at malalapa din yung kanyang mga gulong na perfect din pagdating sa mga cornering, mas madali at mas stable. Yung sukat ng kanyang gulong sa harapan ay 90 by 90 by 14, sa likod naman ay 100 by 90 by 14. Then syempre, naka-tubeless na ang mga gulong nito. Pagdating naman sa preno, yung kanyang preno dito sa harapan ay naka-disc brake na with single piston caliper at meron itong ABS version o meron siyang anti-lock braking system na isang magandang safety features. Anyway, yung kanyang anti-lock braking system features ay sa harapan lang. Single channel ABS lang ito. Sa likod kasi, ito ay naka-drum brake. Para kagaya din ng version 2 at version 1 ng Aerox na naka-drum brake ang preno. Pero malakas pa rin naman ang braking power ng mga naka-drum brake na motor. At maganda yung kulay ng kanyang mugs dahil color gold. Hindi mo na kailangan magpa-repaint. Pagdating naman sa suspension ito, single shock lang ito dito sa likuran. Pero maganda naman sa kanya, meron itong sub-tank. So mas maganda ang play ng kanyang rear suspension. Pagdating naman sa makina nito, syempre ito ay 155cc, single cylinder, single overhead cam, at malakas ang kanyang arangkada dahil ito ay naka 4 bulbs, meron pa itong VVA o variable bulb actuation at powered pa ito ng Blue Core technology. Napakatipid din ito sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng up to 43 km per liter. Medyo maliit lang ang kanyang fuel capacity, 4.2 liters lang. Pero dahil matipid naman siya sa gas, matagal-tagal din bago ka maubusan ng gasolina. Ang maximum power nito ay 15.2 horsepower at 8,000 RPM. Ang maximum torque naman ay 14.2 Nm
motor at 6,500 RPM. Malakas-lakas din kaya hindi ka rin mabibitin sa performance at pagdating sa luluhan. Pero syempre, ang ganitong motor ay hindi naman dinisenyo para pang karera o para maging mabilis ka sa kalsada. Ginawa ito for comfort at convenience. Ang compression ratio nito ay 11.6:1 at syempre, ito ay naka-liquid cooled na. Napakaraming magagandang convenient features ng motor na ito. Siguradong magugustuhan ito ng maraming Pilipino pagdating sa kanyang forma, astig at elegante. Kaya malamang sa malamang, ito na ang ipangtatapat sa Honda Click 160 ng Yamaha. Pareho naka-flat footboard pero pagdating sa itsura, malaki ang pinagkaiba. Dahil itong Yamaha Lexi LX155, may pagka-maxi scooter yung kanyang datingan lalong-lalo na dito sa harapan kapag tiningnan natin. Yung Honda Click 160 naman ay sporty yung kanyang disenyo. Itong ganitong motor, matagal na tong inaabangan na dalhin dito sa Pilipinas. Maganda naman kasi talaga at maraming convenient features. At alam ng karamihan na mas mura ito kumpara sa Yamaha Aerox 155 at NMAX 155. At speaking of mas mura, pag-uusapan na rin natin yung kanyang presyo. Pagdating sa presyo, hindi pa nilalabas ang SRP nito o ang suggested retail price. Pero kung papansinin natin, yung Yamaha Aerox 155 standard version ay nagkakahalaga ng 125,900 pesos. At dahil mas lamang naman ang features ng Yamaha Aerox 155 version 3 kumpara dito, malaki ang posibilidad na mas mura ang presyo nito. Kaya ang estimated na presyo nito kapag dinila ito sa Pilipinas ay naglalaro lang ng 114,000 to 117,000 pesos. Possible month of March or month of April, i-release na ito dito sa Pilipinas. At kapag meron tayong mga bagong update patungkol dito sa bagong Yamaha Lexi LX155, i-update ko agad kayo. Kaya para maging updated kayo sa mga susunod nating video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like nyo na rin ang video na ito. Kung ikaw ang tatanungin, ano masasabi mo dito sa bagong Yamaha Lexi LX155? Pasado ba sa iyo ang forma ng motor na to? Sa tingin mo, isa ka rin ba sa bibili ng motor na ito? Kaya ba nitong tapatan ang hype na hype ngayon ng Honda Click 160? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV, ride safe always and God bless.